Lani, kumain ka na kumain para mapabilis kang yung paglaki mo, ha? Opo, Tay. Paborito ko naman tong pritong itlog at sinangag na niluto ni Nanay eh. Sige, sige. Tatay, sawa na po ako sa itlog at tuyo. Sana Pasko na uli para may fried chicken naman po. Ayan mo, Norman, ha? Pagsweldo ko, bibili ako ng fried chicken para masarap naman ang ulam ninyo. Bibili na rin ako ng pansit, ha? Yay! Sabi mo yan, Tay, ha? Oo. Ang bait talaga ni Tatay. Hi, Piping. Hindi ka na sana nangako sa mga anak mo. Napakarami pa nating gastusin. Eto nga at malapit na akong mga anak ko. Hindi na ako makatanggap ng labada at nahihirapan na akong umupo. Ikaw naman, kukunti na ang kumukontrata sa'yo sa pagkakarpintero. Ewan ko na nga kung paano na tayo sa mga susunod na araw. Carmen, may awa ang Diyos. Magagawa natin ang paraan yan. Si Norman, lagi pang inuubo. Pinatingnan ko siya sa health center kahapon. Binigyan ng reseta pero ang mahal naman kasi ng gamot. Hindi ko mabili. Tama na, tama na. Tama na yung sobrang pag-iisip, Carmen. Buntis ka at baka makasama sa batang dinadala mo pag lagi kang problemado, ha? Hayaan mo, dodoblehin kong sipag sa pagtatrabaho. Makakaraos din tayo, ha? Ay, sana nga, Piping. Mas magiging mahirap na mga susunod na araw dahil magiging 3 na ang anak natin. Ano bang mas magiging mahirap? Ang sabihin mo, mas magiging masaya tayo. Dahil madadagdagan na yung mga anghel dito sa bahay, di ba? Mahirap man ang buhay, kaya natin ito. Magtiwala ka na sa akin, Carmen. Hindi ko naman kayo pababayaan. Sige, Carmen. Iinag mo pa. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Sige lang. Ituloy mo lang ang maire. Lalaki ang anak mo, Carmen. Bakit parang hindi siya masyadong umiiyak? May problema po ba? Buhay ang anak mo, Carmen. Pero mukhang may problema sa kalusugan ng batang ito. Hindi na nga siya makaiyak ng maayos. Nangingitim din ang mga labi, kamay at paa niya. Parang nahihirapan din siyang huminga. Ano po? Bakit nagkaganyan ang anak ko? Ay, eto, tingnan mo ang anak mo, Carmen. Patingnan mo na agad siya sa doktor para makasiguro tayo na magiging maayos ang kalagayan ng anak mo. Habulin mo ako, Ate Lani! Habulin mo ako! Ay nako, Norman, Lani. Tama na ang paglalaro. Huwag kayong masyadong magulo at natutulog ang bunso nyo. Ikaw, Norman, ha? Inuubo ka na nga dyan sa katatakbo mo. Magpahinga ka na muna. Ikaw naman, Lani. Magpalit na kayo ni Norman ng damit para maisama ko na yung mga suot nyo sa nilalabang ko. Opo, Nanay. Ay, sunod-sunod ang problema. Sabi sa health center, kailangan daw matingnan ng espesyalista si Junior. May mga lab test daw kasi na dapat gawin para malaman ang kondisyon ng anak ko. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano yung sinasabi nila na baka raw may butas sa puso si Junior. Ay, siguradong malaking gastos na naman to. Kahit si Norman, dapat na rin namin ipa-check up sa pedya. Ang tagal na ng ubo niya pero hindi pa rin gumagaling. Nilalagnat pa siya tuwing gabi at sumasakit din ang dibdib. Ang kinikita lang ni Piping ang tanging inaasahan namin ngayon. Teka, sino naman kaya yung kumakatok? Oh! Linda! Bakit napasugod ka? Carmen, may masama akong balita. Huwag ka sanang mabibigla. Bakit, Linda? Anong nangyari? Habang nagtatrabaho ang mga asawa natin sa ginagawang malaking tindahan sa kanto, nahulog mula sa bubungan si Paring Piping. Masama ang pagkahulog niya.
Tumama sa malaking bato ang ulo niya. Isinugod nila sa ospital ang asawa mo pero dead on arrival na siya. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi yan totoo. Si Piping. Hindi. Carmen, sigurado ka bang gusto mo nang bumalik dito sa trabaho natin? 3 araw pa lang na naililibing ang asawa mo. Baka kailangan mo pa magpahinga. Hindi lang ako ang nag-aalala sa'yo, pati ang amo natin, si Ma'am Gloria. Baka ikaw naman ang magkasakit. Paano na ang mga anak mo? Ayos lang ako, Linda. Nagkausap na rin kami ni Ma'am Gloria. Pumayag na siyang bumalik ako sa paglalaba. Hindi lang katawan ko napapagod sa sunod-sunod na kamalasang dumarating sa buhay ko. Pati ang utak ko, para na rin sa sabog. Pero wala. Kailangan kong kumayod, Linda. Yung mga bata, sinong kasama sa bahay niyo? Pinapasilip ko lang sa kapitbahay. Mabait naman sila. Si Lani kahit 7 taong gulang pa lang, responsable siya at napakabait na bata. Siya nga nag-aalaga sa 2 kapatid niya. Ang bilin ko, magtanong siya sa kapitbahay pag hindi niya alam ang gagawin. Huwag kang susuko sa mga pagsubok sa buhay. Lagi mong iisipin ang mga anak mo na umaasa sa'yo. Narito lang din ako, Carmen, para sumuporta sa'yo. Salamat, Linda, ha? Saka talagang tunay na kaibigan. Bakit ka humahangos, Carmen? Ano bang nangyari? Ma'am Gloria, pasensya na po talaga. Walang-wala na akong ibang malalapitan. Kailangan ko pong ipagamot ang bunso ko. Inaapoy po siya ng lagnat. Ayaw naman kaming tanggapin sa ospital kung wala kaming pang-deposito, ma'am. Tulungan mo naman po ako, ma'am. Sa tagal mo nagsisilbi dito sa bahay ko, kapamilya na ang turing ko sa'yo. Heto ang pera. Dali mo na ang anak mo sa ospital. Teka, ipapahatid ko na kayo sa driver natin para hindi ka na mag-commute. Naku, ma'am. Napakabuti niyo po. Maraming salamat sa tulong niyo sa anak ko. Hindi ko ito makakalimutan, ma'am. Walang anuman, Carmen. Carmen, sandali. Bakit po, ma'am? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? Alam kong hindi madali at wala akong posisyon para ialok sa'yo ang ganon. Pero naaawa ako sa'yo at sa mga anak mo. Mahirap sa isang sanggol ang ipinanganak na may butas sa puso. Maaari ngayon ay ligtas siya, pero hanggang kailan? Ma'am Gloria, kailangan ng anak mo na matinding medical attention. Kaya wag mo sanang masamain ang alok ko. Gusto kong ampunin ang anak mo, Carmen. Ipapagamot ko siya. Pwede ko siyang dalhin sa ibang bansa para doon ipagamot. Biyuda na ako at walang anak. Ibibigay ko sa anak mo ang lahat ng kailangan niya. Ma'am, alam kong sobrang hirap ng buhay. Pero hindi ko po ipamimigay ang kahit sino sa mga anak ko. Pasensya na po, ma'am. Kung hindi ko kayo mapagbibigyan, igagapang ko po sa hirap ang mga anak ko. Huwag lang silang malayo sa akin. Carmen, kamusta ang lagay ni Junior? Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, lumalala ang congenital heart disease ng anak ko. Hindi ko masyadong maintindihan ang iba pang mga sinabi ng doktor pero alam kong kailangan ng anak ko ang mahabang gamutan para humaba pa ang buhay niya. Saan kaya nakuha ng anak mo ang sakit na yan? Maari daw minano ang sakit sa pamilya namin. Pwede rin daw na nakuha yun dahil kulang ako sa supplements at vitamins na iniinom nung buntis pa ako. Ewan ko ba? Linda, sobra naman yata ang pagsubok na ibinabato sa akin ng Diyos. Lubog na ako sa utang at sa problema. Carmen, ngayon ka dapat magpakatatag. May awa ang Diyos. Gusto kitang tulungan sa pinansyal pero alam mo naman na kapustin kami. Ang tanging magagawa ko ay tulungan ka sa pananalangin at alagaan ang 2 anak mo habang narito pa kayo ni Junior sa ospital. Salamat, Linda. Napakabuti mo talaga sa akin. Bago ko magpunta rito ay pinakain ko na ang 2 anak mo. Kumain ka na rin. May padalang pagkain si Ma'am Gloria at kinukumusta ka niya. Napakabait talaga ni Ma'am Gloria. Isa siya sa napakalaki ng naitulong sa akin.
pakiramdam ko. Pero hindi ako pwedeng humiga na lang at magpahinga. Kailangan tumanggap ako ng mga labada para may pandagdag sa panggastos namin ng mga bata. Ay, bubangon na nga ako. 5:00 na pala ng umaga. Norman, okay ka lang ba? Teka, ito. Uminom ka muna ng tubig. Nanay, ginawa ko. Hindi po ako makahinga. Ano? Nahihirapan kang huminga? Oh, Diyos ko, Norman. Diyos ko, ang init mo. Ang taas ng lagnat mo, anak. Nanay, hindi po ako makahinga. Ang sakit ng dibdib ko. Norman, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ikaw naman ngayon na nagkakasakit? Ano ba naman to? Lani, gumising ka, Lani. Nay, bakit po? Bumangon ka. Kumato ka sa kapitbahay. Humingi ka ng tulong. Dadalhin natin si Norma sa ospital. Sige na, bilisan mo. Opo, Nay. Kung gano'n, na-confine na naman pala ngayon si Norman. Kakatapos ng ma-ospital ng bunso mo, tapos eto na naman. Ay, ang dami namang pagsubok sa buhay mo, Carmen. Opo, Ma'am Gloria. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Ang sabi ng doktor, malala daw ang pneumonia ni Norman. Gusto nilang mailipat siya sa mas malaking ospital sa bayan. Mas kumpleto raw ang pasilidad doon. Matutulungan naman kita sa gastusin, Carmen. Yun ang tanging magagawa ko para sa'yo dahil hindi ko naman kayang pagaanin ng iba mo pang mabibigat na dalahin. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Eto, tanggapin mo ang tulong ko. Salamat po, Ma'am Gloria. Napakabait niyo talaga. Tatanawin kong malaking utang na loob to sa inyo. Lahat ng kabutihan niyo para sa anak ko. May kailangan ka pa ba? Ma'am, may isa pa sana akong sadya sa'yo. Ano yun, Carmen? Sabihin mo. Yung tungkol sa sinabi mong pagtulong kay Junior. May papangako niyo ba sa akin na aalagaan at mamahalin niyo ang anak ko na parang tunay ninyong anak? Madudulungan mo ba talaga si Junior na umaba pa ang buhay niya? Oo, Carmen. Kung kailangan sa ibang bansa ko pa ipagamot si Junior, gagawin ko. Tinapat na ako ng doktor, Ma'am Gloria. Sabi niya, kung hindi maibibigay ang mga gamot na dapat sa anak ko o kung wala kaming pampa-opera, baka maagang kunin sa akin ang anak ko. At ayoko pong mangyari yan, Ma'am. Gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Kaya kung may papangako niyo na mamahalin niyo ang anak ko at tututukan ang pagpapagamot sa kanya, papayag na akong ipaampun sa inyo si Junior. Kahit ikamatay ko pang sakit na maghihiwalay namin. Basta masiguro lang na mabubuhay siya ng matagal. Ma'am, kakayanin ko po, Ma'am Gloria. Naintindihan kita, Carmen. Walang inang hindi naghangad ng mapabuti ang anak niya. Oo, mahirap. Pero para sa ikaayos ng buhay ng iyong anak, gagawin mo yun. Ang pagiging ina naman ay hindi natatapos dahil nahiwalay ka sa iyong anak. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang tunay na ina ni Junior. Pwede mo pa rin naman siyang makita rito sa bahay. Masusubaybayan mo pa rin ang paglaki at pagaling niya. Kung desidido ka na, ipaayos ko ang mga dokumento kaya bumalik ka rito bukas ng tanghali. Pag-isipan mo munang mabuti ang tungkol dito ng maraming beses, Carmen. Sige po, Ma'am Gloria. Babalik na lang po ako bukas. Pumirma ka na dito, Carmen. Pagkatapos nito, masisiguro mo na ang kaligtasan ng anak mo. May kilala akong magaling na doktor sa puso. Handa akong gumastos ng kahit magkano basta gumaling lang si Junior.
Sige na, pumirma ka na. Diyos ko. Parang hindi ko yata kayang ipamigay si Junior. Pero kung hindi ko naman gagawin, baka kung ano ang mangyari sa kanya. Hindi ko kayang pabayaan ang anak ko. Diyos ko, nanginginig ang mga kamay ko. Ayan, napapirma ka na. Tanggapin mo tong sobre, Carmen. Nandyan ang perang ipinangako ko sa'yo. Huwag mo isiping binabayaran ko ang anak mo. Tulong ko to para sa iba mo pang mga anak. Panggastos nyo. Sige na, tanggapin mo na, Carmen. Nahihiya po ako, Ma'am Gloria. Sige na, ano ka ba? Para ka namang iba. Sinabi ko na sa'yo dati na para na rin kitang pamilya. Kunin mo na to. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Gloria. Salamat din, Carmen, sa pagtupad sa pangarap ko na maging isang ina. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang bata. Pangako ko sa'yo na aalagaan ko siya at mamahalin na parang sa akin. Junior, pasensya ka na, ha? Hindi ko gustong gawin to, anak. Pero wala na akong pagpipilian. Mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo ko, anak. Sana paglaki mo, maintindihan mo kung bakit ko ito ginawa. Mahal na mahal ka ni nanay. Mahal na mahal kita, anak. Diyos ko, hindi ko alam kung kasalanan bang ipinaampon ko si Junior. Pero wala akong ibang gusto kundi maipagamot siya at kumaling sa sakit niya. Natatakot akong mawala siya. Mahal na mahal ko mga anak ko. Pero hindi ko sila kayang bigyan ng maayos na buhay. Masama ba akong ina? Nay, bakit po kayo umiiyak? Hindi pa po ba magaling si Norman? Okay lang ako, Lani. Naiyak lang ako dahil ipinagdarasal ko na maging maayos ang kapatid mo. At ikaw din, ipinagdarasal kong maging malusog ka lagi. Opo, Nay. Sabi rin po ni Ninang Linda, kakain ako ng maraming kulay para hindi ako magkasakit. Oo, tama. Tapos ka na bang magdasal? Pupunta na tayo sa ospital. Siguradong hinihintay na tayo ng Ninang Linda mo doon. At ni Norman, syempre, lalabas na siya ng ospital ngayong araw. Nay? Oo, bakit, Lani? Si Junior po. Bakit hindi na siya natutulog sa bahay natin? Nakita ko siyang buhat nung ibang babae kanina. Sino po yung babae na yun, Nay? Kilala niya po ba siya? Baka hindi si Junior yung nakita mo, anak. Halika na. Lumabas na tayo ng simbahan at pupunta pa tayo sa ospital. Nay, si Junior po yun. Kapatid ko siya eh. Kaya alam ko. Nay, ipinamigay niyo ba yung kapatid ko sa ibang nanay? Hindi mo na ba siya mahal? Ako po. Ipapamigay niyo rin po ba ako, nanay? Ay, naku. Ano bang sinasabi mo? Bakit ko naman kayo ipamimigay? Mahal na mahal ko kayo. Ikaw, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong lahat. Linda, kanina pa ba natutulog si Norman? Gising pa siya kanina pero nakatulog sa kakahintay sa inyo ni Lani. Pero sabi nga ng doktor, mas mabuting magpahinga siya. Mahirap din ang dinanas niyang pulmonya.
Kung hindi nga naagapan, baka napabilang na siya sa mahabang listahan ng mga batang napahamak sa sakit na yun. Oo nga eh. Mabuti na lang at umayos na ang pakiramdam ni Norman. Dumaan pa kasi kami ni Lani sa simbahan kaya natagal lang kami. Ikaw, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba hinahanap ng asawa mo? Naku, linggo naman. Tsaka alam ng asawa ko na wala kang katulong, kaya okay lang sa kanya. Pero syempre, tulad ni Norman, excited na rin ako sa pag-uwi niyo. Mahirap kasi dito sa ospital. Para na rin ako magkakasakit. Ay, salamat talaga, Linda, ha? Isa ka talagang tunay na kaibigan. Paano na lang kung wala kayong mga sumusuporta sa akin? Ay naku, baka hindi ko nakayanin ang mga pagsubok ng mag-isa. Naku naman ang drama mo. Hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo palagi ang Panginoon. Pati na ang mga anak mo. Hindi ba sabi mo nga, ang mga anak ang mga baterya ng mga nanay? Dahil sa kanila, nagkakaroon tayo ng ekstrang lakas para magpatuloy kahit ang totoo, hinang-hina na tayo. Oo, totoo yun. Dahil tayong mga nanay, hindi pwedeng basta na lang sumuko sa buhay. Para sa mga anak natin, lagi tayong may lakas. Tama. Pero, speaking of lakas, siguro may dala naman kayong pagkain. Baka pwedeng kumain na muna tayo ng magkalakas na rin ako. Kanina pa ako gutom eh. Nay, nagugutom din ako. Oh, naku, biglang nagising ang anak ko ah. Magaling ka na talaga. Kakain din po ako, Nanay. Naku, sige, sandali at ihahain ko ang mga niluto ko kanina para makakain na tayo. Hoy, Carmen, ano bang ginagawa mo? Baka may makakita pa sa'yo dyan. Kung ano pa ang isipin. Baka mapagbintangan ka pang magnanakaw at nagkakandahaba ang leeg mo kakasilip araw-araw sa loob ng mansyon. Masama ba na gusto kong makita man lang si Junior kahit saglit lang? Miss na miss ko na talaga siya, Linda. Alam kong nasa kasunduan namin ni Ma'am Gloria na siya lang kikilalaning ina ng anak ko, pero may aalis mo ba sa akin ang pagiging ina ko dahil lang sa kapirasong papel na yun? Oo, nandyan na nga tayo, Carmen. Kaya lang kung araw-araw ka namang ganyan, hindi na ako magtataka kung masisanti ka. Hindi ka pa nga nakakatapos ng labada mo. Inuuna mo pang sumilip-silip dyan. Tapusin mo na yon at umuwi ka dahil iinom pa ng gamot si Norman. Baka nakakalimutan mo. Oo na, oo na. Gusto ko lang naman makita ang bunso ko eh. Di naman masama yun, di ba? Hindi masama, Carmen. Pero pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Para naman sa kabutihan ni Junior ang ginawa mo. Araw-araw akong binabagabag ng konsensya ko, Linda. Kaya nga parang hindi na ako nasasaktan. Sinisilip ko na lang si Junior kahit saglit lang. Makita ko lang si Junior kahit sandali. Naku, Linda, napakasaya ko na. Ay naku, ganito na lang. Pag nakita mo si Ma'am Gloria, pakiusapan mo na maayos. Mabait naman yun. Sigurado kung hindi niya ipagdadamot sa'yo ang anak mo. Oh, Linda, bakit ba humahangos ka at namumutla? Carmen, may balita ako sa'yo. Tungkol kay Ma'am Gloria. Hindi niya tayo pinapasok ng 2 araw dahil aalis siya? Oo, sabi niya sa Maynila muna sila titira. Teka, bakit? Ano bang nalaman mo? Nag-iwan daw ng pera si Ma'am Gloria para ibigay sa ating lahat dahil wala na tayong babalik ang trabaho. Si Mang Boy nakatiwala ang magbabantay sa mansyon hanggang sa dumating na ang buyer. Si Ma'am Gloria kasi maninirahan na raw sa ibang bansa, Carmen. Ano? Aalis na si Ma'am Gloria? At isasama niya ang anak ko? Oo, Carmen. Kaya halika na. Bilisan natin. Baka maabutan pa natin sila. Ma'am Gloria! Ma'am Gloria, pakiusap! Papasukin mo kami! Ma'am Gloria, gusto ko lang makita ang anak ko. Ma'am Gloria, pakiusap naman.
Huwag mo ilayo sa akin ang anak ko. Sinabi mo na maaari ko siyang makita kahit kailan na gusto ko, hindi ba? Para mabantayan ko rin ang paglaki niya. Pero bakit ngayon? Bakit niya siya itinatago sa akin? Carmen, wala na yata. Oh, Gloria! Nahuli na yata tayo. Teka, paalis pa lang yata sila. Ayan ang sasakyan ng Gloria. Teka, ha? Sandali lang, Ma'am Gloria! Alam ko nandiyan ka sa loob ng kotse, Ma'am Gloria. Kausapin mo ako makiusap. Ma'am Gloria. Wala sa usapan natin na ilalayo mo ang anak ko, Ma'am Gloria. Pakiusap. Ayan, huwag makita ang anak ko, Mama. Carmen, baka masaktan ka pa. Halika na, umalis ka na dyan sa dadaanan nila. Ano ka ba? Ma'am, bumalik kayo rito. Linda, ang anak ko. Ma'am, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ma'am, huwag kayo umalis. Junior! Junior! Anak ko! Hoy, Carmen! Bakit ba ang aga-aga nakatulala ka? Okay ka lang ba? Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Hay, nako Linda. Bakit ba narito ka? Mamaya, masunog na naman ang niluluto mo. Sige ka, mapapagalitan ka pa. Saan ka ba kasi makakakita ng kusinera na pari dito sa laundry area? Nakakarating, no? Naku, ikaw talaga. Concern lang naman ako sa'yo. Pero, Carmen, curious lang talaga ako. Bakit ba natutulala ka? Nag-aaway na naman ba kayo ni Norman? Medyo pasaway talaga ang anak mong yun, ano? O baka naman sinisingil ka na ng mga pinagkakautangan mo? Hindi. Niisip ko lang si Junior. Alam mo, birthday niya ngayon. Parang kailan lang, no? Buhat-buhat ko pa siya. Ngayon, 12 taon na hindi ko siya nakikita at nakakasama. Kumusta na kaya siya? Yun na nga. 12 taon na ang nakalipas, kaya mag-move on ka na. Sigurado namang maganda ang buhay niya ngayon, kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa kakaisip. Iniisip ko kasi, ano na kaya ang itsura niya ngayon? Malaki na si Junior ko, Linda. Malamang na ang balat na lang sa noon niya ang makikilala ko pag nagkita kami. Wala kasi akong kwentang ina, kaya nahiwalay sa akin ang anak ko. Carmen, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari noon. Hindi mo naman yung ginusto. Pinili mo lang na maging mabuting ina. Kung hinayaan mo lang siya na kasama niyo, baka maaga siyang nawala sa mundo. Oh, ngayon, hindi lang kalusugan niya ang maayos, pati ang buhay niya. Pupusta ako. Naka-aircon yun kung matulog. Hindi katulad natin. Tingnan mo, higa tayo, pawisan sa init ng panahon. Tapos magigising din na tumatagaktak ang pawis. Hayaan mo na rin ang anak mo. Komportable na ang buhay niya ron. Alam ko naman. Pero, alam mo Linda, walang araw na hindi ko pinangarap na makita at mayakap siyang muli. Sana pag dumating ang panahon na malaman niya ang katotohanan, mapatawad niya sana ako. Dahil ako, kailanman, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nay, gabing-gabi na naglalaba ka pa. Ako na po ang gagawa niyan. Kung maghapon ka nang naglalaba sa trabaho, hanggang dito sa pag-uwi, maglalaba ka pa rin. Lani, okay lang. Talagang naghahanap ako ng magpapalaba sa akin para may ekstrang kita ako. Dagdag din yung sa gastusin natin dito sa bahay at pambaon nyo sa eskwela. Pasensya ka na, Nay, ha? Hindi kita matulungan sa pagtatrabaho. Hindi kasi magandang schedule ng mga subject ko dahil sa paghinto ko nung nakaraang semester eh. Hindi tuloy ako maka-apply bilang working student. Ay, nako Lani. Mag-aaral ka na lang ng mabuti.
Wala na akong hihilingin pa kundi makapagtapos kayo na pag-aaral. Kakayanin kong itaguyod kayo ni Norman. Nakakahiya na ako yung ipinaampon ko na nga si Junior. Tapos, hindi ko pa kayo masuportahan ni Norman. Ay nako, yan na naman ba ang topic natin? Pwede ba? Huwag niyo na panghinangyangan yun. Inaalala niyo siya eh. Hindi naman niya tayo kilala. Pupusta ako. Masaya yun sa buhay mayaman na tinatamasa niya. Hindi katulad natin. Eto, mahirap pa rin. Parang manok, isang kaig, isang tuka. Norman, ano Bakit? ka ba? Huwag ka nga ganyan magsalita lalo na kapag kaharap mo si nanay. Bakit? Ito naman ah. Mahirap pa tayo sa daga. Pasalamat na nga lang, scholar ako ni Mayor kaya nakapag-aral pa ako eh. At least ako, may pag-asa makalaya sa walang kwentang buhay natin. Nakakainis nga eh. Sana ako na lang pinamigay ni nanay sa mayamang walang anak. Eh di sana... Eh di sana ano? Ituloy mo! Eh di sana ano, Norman? Eh sana hindi na ako naghirap na katulad mo, Nay. Ayoko maging katulad mo. Ayoko dumating ang araw na kailangan ko rin pamigay ang anak ko para lang makabawas ng sakit ng ulo. Norman, tama na. Bakit ba? Tumahimik ka na. Hindi ako tatahimik. Nawawalan ka na ng galang kay nanay. Ay, bastos na akong bastos. Ano ka pa naman? Yan ba ang pinag-aaralan mo sa eskwela, ha? Ang bastusin ng magulang mo, ha? Eh, bakit? Ito talaga... Tama na! Tumigil na kayong dalawa. Ganito na nga ang buhay natin. Nagtatalo-talo pa tayo. Ano ba naman kayo? Carmen, halika. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Pag talaga mga chismis, naku, hindi ka mauunahan. Oo, at hindi ito basta chismis lang. Naku, Carmen, may nabalitaan ako. Nakabalik na raw galing Singapore si Ma'am Gloria. Ano? Totoo ba yan? Kasama niya ang anak ko? Hindi ako sigurado kung si Junior ba yung kasama niya. Pero positibo na may kasama siyang batang lalaki nung magsimba sa kabilang bayan kahapon. Ito ang address niya sa kabilang bayan. Ang galing ng source natin, no? Gusto mo bang puntahan natin? Diyos ko, kung kasama ni Ma'am Gloria na umuwi ng Pilipinas si Junior ko, sa wakas, pagkaraan ng 12 taon, naku, makikita ko na ang anak ko, Linda. Makikita ko na siya. Linda, sigurado ka bang ito na yung address na bagong bahay na tinutuluyan ni na Ma'am Gloria? Oo, ito nga yun. Teka lang. Teka, Carmen. Carmen, saan ka pupunta? Kakatok na ako sa gate nila kaysa naman para tayong mga kawatan na nanunubok dito, no? 2 oras na, wala pang nagbubukas man lang ng pinto. Baka abutin na tayo dito ng gabi. Naku, hindi ko man lang makita si Junior. Bakit ka kakatok? Sira ka ba? Di umalis ulit si Ma'am Gloria dyan pag nalaman na hinahunting mo silang dalawa. Pagtiyaga ka muna. Aba, Carmen, 12 years ka naghintay na muling makita ang anak mo. Tapos ilang oras lang, hindi ka pa makapagtiyaga. Ano ka ba? Kumalma ka muna, okay? Ay, may nag-text sa akin. Si Norman. Sabi niya, uuwi na sana siya sa bahay niyo pero wala siyang masakyan. Nagpapasundo sa may simbahan. Tingnan mo nga naman. Medyo pala sagot at walang modo ang anak mong yun, pero nagsisimba pala. Sumali siya sa choir ng simbahan. Puro sila mga kabataan dun. Pagkamaldito din talaga yung anak ko yun, pero may pangarap naman yun sa buhay. Alam mo, masipag mag-aral yun, tsaka mahilig sa mga kung ano-anong ginagawa. Paano yan? Puntahan muna natin ang anak mo at bumalik na lang tayo dito mamaya. Kaysa naman magtalo na naman kayo ni Norman kung hindi agad siya masundo. Oo, mabuti pa nga. Sige, Linda. Umarkila na tayo ng tricycle para masundo natin si Norman. O sige, dito ka na lang, Linda, ha? Teka, susunduin ko lang si Norman. Ayan o, natatanaw ko na siya. Sige. Kung malinaw talaga ang mata mo, Carmen, ha? Di siya pala yung nakatayong yun? Yung may kausap na bata? Oo, siya nga. Sige, pupuntahan ko lang siya. Sandali. Ay, Norman, halika na at naghihintay ang tricycle at ang tita Linda mo. Sandali lang, Nay. May bago kasi kami member sa choir eh. Wala pa yung sundo niya. Bago pa lang siya rito kaya hintayin ko lang ang mga kasama niya bago tayo umalis. Ay, siya nga pala. Leo, siyang nanay Carmen ko. Si, Nay, si Leo nga pala.
Ako po si Leo. Kumusta po kayo? Leo? Opo, Nay. Leo, bakit po ba? Para kayong nakakita ng multo. Wala. Yung balat mo kasi sa noo mo, Leo. Ito po ba? Birthmark nga po pala ito. Marami nga po nakakapansin. Sabi po ni Mami, swerte raw po ito. Leo, ilang taong ka na? 12 po. Ang mami mo, anong pangalan ng mami mo? Gloria ba, ha? Gloria? Opo, Aling Carmen. Bakit po? Kilala niyo ang mami ko? Dati ko siyang amo nung narito pa siya sa Pilipinas. Napakabait niya. Opo, talagang mabait po ang mami ko. Ang swerte ko nga sa kanya kasi binibigay niya ang lahat para sa akin. Mahal na mahal ako ng mami ko. Naku, sigurado ako na si Junior tong kaharap ko. Salamat sa Diyos at mukhang maayos ang kalusugan niya. Wala na akong mahihiling pa kundi ang mayakap siya at makahingi ng tawad. Leo, mas mabuti siguro na magpaalam ka na sa mga kasamahan mo sa simbahan. Hindi mo na kasi itutuloy ang pagiging choir member mo. Po, pero Mami, bakit naman po? Alam mo naman na gustong-gusto kong magsilbi sa simbahan. Yun na lang po ang alam kong gawin para pasalamatan ng Diyos sa pagpapagaling niya sa sakit ko. Tama ka naman, anak. Kaso hindi ka naman gagaling kung hindi rin dahil sa mga doktor mo at sa mga gamot na iniinom mo. Bili nila sa akin na huwag kang magpapagod. Hindi naman po ako nagpapagod, Mami. At maganda rin po habang nagbabakasyon tayo rito. May pinagkakaabalahan ako. Busy ka naman po sa pag-aayos ng mga property mo. Kahit na gusto mo maglibang, mas mabuting nasa bahay ka na lang. Manood ka ng TV o di kaya mag-computer ka. Ayokong nababarkada ka sa ibang kabataan dyan. Lalo na yung kasamahan mo sa choir na niyayaya ka pang pumunta sa bahay nila. Akala mo ba hindi ko malalaman na naglalagi ka doon? Mami, sino po bang sinasabi niyo? Si Kuya Norman po ba? Oo. Mabait po siya. Pati ang ate Lani niya at ang nanay nilang si Aling Carmen. Naikwento nga po ng nanay niya sa akin na dati siyang nagtrabaho sa inyo. Alam mo po, Mami, sa ilang beses kung pagpunta sa kanila parang matagal ko na silang kakilala. Mag-aangan loob ko sa kanila, Mami, at... Ayokong makikipagkita ka pa sa kanila. Ilang araw na lang ilalagi natin dito sa Pilipinas. Walang kwenta na magkaroon ka pa ng ibang kakilala. Aalis ka rin naman. Mami, naiinis ka po ba dahil nakikipaglapit ako sa mga estranghero? O dahil sa issue na narinig ko sa dati kong yaya? Issue? Anong issue ang sinasabi mo, Leo? Yung issue po na ampun lang daw po ako at anak lang ako ng labandera niyo noon. Totoo po ba yon, Mami? Hindi totoo yon. Ako ang nanay mo. At wala nang iba. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng buhay. At hanggang ngayon, kaya ka nabubuhay ng maayos ay dahil sa akin. Naintindihan mo ba? Opo. Bitiwan niyo na po ang braso ko, Mami. Nasasaktan po ako. Sorry, anak. Pasensya ka na. Pagod lang ako at stress sa pag-aayos sa mga ari-arian natin. Sige na, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Opo, Mami. Nay, narito na po ako. Kasama ko po ulit si Leo. Naku, mabuti naman at nagpunta ka uli dito, Leo. Nalungkot nga ako nang hindi ka nakapunta nung mga nakaraang araw. Pasensya na po, Aling Carmen. Busy po kasi si Mami. Hindi rin niya ako naihahatid sa simbahan pag may practice sa choir. Ganun ba? Hayaan mo na. Ang mahalaga, nandito ka na uli. Teka, kumain muna kayo, ha? Norman, Po. sabayan mo nang kumain si Leo. Opo. Mamaya pa uuwi si Lani eh. Opo, Nay. Mag-ain na po ako. Gutom na nga kami ni Leo eh. Kumukulo yung tiyan namin. Aling Carmen, salamat po sa pag-aasikaso sa akin. Wala akong mga kaibigan sa Singapore kasi hindi ako pinapayagan ni Mami na makapaglaro sa mga bata.
May sakit kasi ako kaya hindi ako pwedeng mapagod o sumama ang loob. Hindi pa siya lubusang magaling? Ngayong kaibigan ko na si Kuya Norman, masarap pala sa pakiramdam. Natutuwa ako na nakilala at nakasama ka namin. Naku, kung pwede nga lang na dito ka na lang palagi eh. Alam mo kasi, may isa pa sana akong anak na lalaki at kasing edad mo siya. Naku, kung naging malakas na ako noon, sana kasama pa namin siya hanggang ngayon. Sorry po. Hindi ko alam na nawalan kayo ng anak dati. Ay nako, okay lang yon, Leo. Kasalanan ko ang lahat ng yon. Tsaka, huwag mo na ako tawaging Aling Carmen. Pwede bang Nanay Carmen na lang? Leo! Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ka pupunta sa simbahan at lalong hindi sa bahay ng may bahay? Halika na! Pumunta ka na sa sasakyan at aalis na tayo! Pero Mami! Wala nang pero-pero. Halika na, bilisan mo! Sandali lang naman, Ma'am Gloria. Hayaan niyo muna na... Hindi! Wala akong hahayaan, Carmen. Huwag kang sumira sa usapan natin. Ma'am, ikaw ang unang sumira sa usapan natin. Inilayo mo sa akin ang anak ko. Pinaghiwalay mo kami ng tuluyan at inangkin mo na siyang sayo. Dahil akin talaga siya. Nabubuhay siya ngayon ng dahil sa akin at sa pera ko, Carmen. Naintindihan mo? Kung naiwan siya sa'yo, baka noon pa lang nawala na siya sa mundong to. Iniluwal mo lang siya. Pero ako ang naging tunay niyang ina mula nung sinuko mo siya. Hindi ko siya isinuko. Mahal ko ang anak ko. Pinili ko lang na mabuhay siya kahit pahalos ikamatay ko ang pagkawalay namin. Alam na alam niyo po yan, Ma'am Gloria. Alam na alam niyo yan. Tama na, Carmen. Walang patutunguhan ang usapang ito. Anak ko si Leo. Anak ko siya. Siya lang ang meron ako kaya huwag mong balakin agawin siya sa akin dahil hindi ako papayag. Kung magmamatigas ka pa, aalis na kami rito at hindi mo na siya ulit makikita. Naintindihan mo? Ma'am Gloria, pakiusap. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Huwag! Huwag! Aba, Leo, kailan ka pa natutong magdabog sa akin? Sabi na nga ba't hindi magandang impluwensya sa'yo ang mga taong nakikilala mo? Mami, walang ibang nakaka-impluwensya sa akin kundi ikaw lang po. At ayokong mamana ang masama mong ugali. Ako pa ang masama ang ugali? Mami mo ako! Nawawalan ka na yata ng galang na bata ka. Hindi po ba masamang ugali ang bigla na lang sumugod sa bahay ng ibang tao? At saka mag-iskandalo? Hindi ako nag-iskandalo. Ayoko lang nalasunin ni Carmen ang utak mo. Bakit po, Mami? Bakit lalasunin ni Nanay Carmen ang utak ko? Huwag mo siyang tawaging nanay. Dahil hindi mo naman siya ina. Ako ang nanay mo. Hindi po ba si Aling Carmen ang totoo kong nanay, Mami? Alam ko na po ang totoo. At kaya ka nagkakaganyan dahil natatakot kang mas piliin ko siya. At ang mga kapatid ko kaysa sa'yo. Tama po ba? Tumigil ka, Leo. Wala kang karapatang mamili. Ako ang mami mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpakahirap sa'yo. Ako ang nagpupuyat sa kakabantay sa heartbeat mo. Ako ang gumagasa sa magpapagamot mo. Ako ang umiiyak tuwing magdedelikado ang buhay mo. Ako lahat! Wala kang pagpipilian kundi manatili sa tabi ko habang nabubuhay ako. Naiintindihan mo? Mahal kita, Mami. At salamat sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Pero hindi po ako robot na basta na lang susunod sa lahat ng gusto mo. Masyado kang mahigpit sa akin. Gusto ko lang naman maging masaya. Leo! Leo, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Leo! Leo, bumalik ka rito! Napakahigpit sa akin ni Mami. Tuwing pinipigilan niya akong gawin ng mga bagay na makapagpapasaya sa akin, sumasama talaga ang loob ko. Leo! Leo!
Leo! Anong nangyayari sa akin? Hindi ako makahinga. Leo! Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Leo! Leo, anong nangyayari? Leo! Leo, Diyos ko! Nawalan ng malay si Leo! Nawalan ng malay ang anak ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Carmen, mabuti at dumating ka. Ma'am Gloria, nabalitaan ko ang nangyari kay Leo. Kumusta na siya? Maayos ba ang lagay niya? Pasensya na. Kung alam ko lang na makanganib ang buhay niya. Hindi na sana ako muli pang nagpakita. Okay na si Leo, Carmen. Tumaas ang BP niya at heart rate dahil sa sobrang stress at sama ng loob. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Ang totoo ay, kasalanan ko ang lahat. Naging sobrang higpit ako sa kanya at hindi ko na malaya na sobra ko na pala siyang nasasaktan. Akala ko na poprotektahan ko siya. Ako pala ang magiging dahilan para muli siyang maospital. Nagkaroon kami ng pagtatalo kagabi at ito ang nangyari. Nakakatakot at nakakatroma. Tuwing dadalhin siya sa ospital, parang lagi ako ang mauunang mamamatay. Pero sa awa ng Diyos, ligtas naman na siya ngayon. Pasensya na kayo, Ma'am Gloria, ha? Ako ang tunay niyang ina, pero ikaw ang pumalit sa posisyon ko sa mga panahong ako dapat ang kasama niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung ang tanging paraan para hindi na ito maulit ay ang lumayo ako kay Leo. Pigit mata ko pong gagawin. Huwag lang sanang mangyari ito muli sa kanya. Nagising na siya kanina, Carmen. At hiniling niya na makita ka at ang mga kapatid niya. Sino ba naman ako para ipagdamot siya sa'yo? Samantalang, hiniram ko lamang siya. Halika, pumasok na tayo sa loob ng silid. Hinihintay ka na niya. Salamat, Ma'am Gloria. Maraming salamat po. Hindi ko na paghihigpitan si Leo. Paglabas niya rito sa ospital, maaari siyang pumunta sa inyo anumang oras niya gustuhin. At maaari rin kayong bumisita sa bahay namin, Carmen. Kasama ang dalawa mo pang mga anak. Dalawa tayong magiging nanay ni Leo, Ma'am. Dalawa tayong mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.